Durog si Niemann kay Magnus sa kanilang naging laban sa semifinals ng Speeches Championship 2024. Pero eto matindi. Battle for third place. Akala nyo hindi na exciting. Sobrang exciting pa rin ng laban kasi ang magkatunggali, Niemann at Hikaru Nakamura. Alam niyo naman nagkadimandahan yung dalawa. Aba, anong nangyari? Sa simula pa lang po ng laban, talagang nangibabaw na si Hikaru. Kasi after 3 games, ang score nila 2.5, 0.5. So, lamang ng 2 points. Pero, nakabawi si Niemann. Naging 1 puntos na lang ang kalamangan niyan. At eto pong game na ipapakita ko, nangyari po ito round number 8. At ito po ata yung isa sa best game sa laban nila. Antindi po kasi ng mga sacrifice na pinawalan, napakadaming brilliant move. Anong nangyari dito? Tingnan niyo po, puti po dito si Niemann. Ang ginawa niya po, E4. Puro ganyan laban nila eh. Nag-E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, A6. Tumatakbo Ruy Lopez. Tapos Bishop C5. Pagka Bishop C5, nagka-castling yan. Knight lang po sa E7. And then nag-C3 para i-D4 na sinagot lang ng Knight to G6, no? So, pagkatira niyan, tulak. Sabay atras yung Bishop. At pagkatras, Bishop E3 ang ginawa. So, ito po ay linya pa rin. Ang tawag po dito ay Ruy Lopez Opening Morphy Defense Deferred Classical Defense. So, medyo mahaba yung name niya. Pero kasi hindi ito normal na Ruy Lopez. Kasi ang Ruy Lopez dito, di ba? Pero ito, ganun, no? Bakit po ginagawa yan? Para po mamaya mabigyan ng pagkakataon na makapag F5 ng mabilis. So, yun lang pinaka gusto niyan. So, kadalasan po dito, pagka Bishop E3, nagka-castling. Pagka-castling, Knight D2 develop, and then nagdi-D6 na. Ayan. So, linya pa rin po yan na sinasagot ng Rook E1. Ayan, para mapunta lang po sa semi-open palyuntore. In case later on, gaganon, kakapture and may depensa po ito. Anyway, nag-king lang po sa may H8. At yun na nga eh, yung sinasabi kong ang purpose niyan, kaya walang Knight sa F6, makapag F5, yan na yung plano eh. Ang tinira po dito ni Niemann, nag-H3 lang. So, linya pa rin pala yung H3. So, bakit po yun ginawa? Kasi, iniiwasan niyo po yung pin. Ang malupit kasi pag na-pin ka dyan, tapos nakapag F5, medyo mape-pressure po talaga yung F-file. At si Caro naman po dito, nag-F6 lang. Napakakunat na approach. So, since pag in-F5 niya, ipakita ko lang po ano ba mangyayari. Pag in-F5 niya po kasi ito, kakainin lang yan eh. And then, pagka bishop takes, let's say nabuksan nga yung F-file pero hindi ganun ka maganda ang dating kasi takes po ito, takes, capture, ayan pagka takes mo, capture, takes, ayan oh, medyo hindi maganda, isolated pawn ka pa. Kaya ang ginawa, nagkunat, yun po yung reason. So kunat lang siya para, of course, pag kinapture mo, mas maganda kasi pawn takes, nabuksan pa rin. 'Di ba? Kaso, of course, hindi kakainin yan. Nag-bishop lang po sa C2, nag-knight lang po sa E7, aba, umiikot yung kabayo, para po makapag C6 siguro yan, at something like D5, at ang ginawa naman po dito ni Niemann, knight F1. Kasi walang ginagawa na yun doon, dito po yan lilipat. Nag C6 na nga, and then knight G3. After knight G3, bishop E6 develop. Ayan, so completely develop lang yung kanyang pyesa, pero sa posisyong ito, ang evaluation ng engine, lamang daw po ang puti eh. Dahil mas maganda yung kanyang sentro, tingin ko, no? So, mas maluwag, mas may space. Pagka Bishop E6, nag-queen lang po sa may dito. Tamang develop, Queen C7. Sinaka, siguro ang gusto pong gawin yan, mag-Rook D8. At dito, aggressive ang pinawalan na tira ni Hans Mok Niemann. H4. Talagang umaatake sa may king side. Na tinirahan lang po ng Rook FD8. Aba, hindi pinansin. Para saan po yung Rook FD8? Of course, open file. Coach, bakit hindi itong isa? Para bigyan ng square yung knight sa F8. Kaya nga po pagkatira po ng H4 or H5, tumakbo na nga po sa F8. And then tumira lang po ng Knight H4. Si Niemann na hindi daw gano'ng kaganda. Okay, ibalik ko lang po, no. Ang best move daw, for some reason, grabe yung engine, Rook AC1 lang. Antabayanan mo lang daw. Ang Knight H4, linagyan po siya ng question mark, pero very human po yung tira na yan. At kung tutusin po, hindi po siya mali lamang pa rin eh. Pero ewan ko, question mark yung linagay dito ng chess.com. Ang pinaka-tema po niyan, pwede pong tumalon dito later on. Meron din po kasi, pwede po siyang magtulak, tapos pag ganun, baka mag-sacrifice. At ang nangyari nga, nag D5 po dito si Hikaru Nakamura. Ang gusto niyang gawin, bubuksan niya po yung D file eh. Diba?
Yan ang gusto niyang gawin. Pero sinagot lang po ni Niemann ng h6. Ang h6 sinisira po ang king side ng itim. Pag tinakes mo yan, of course, may capture na ganun, basag yung king side mo, lakas ng bishop. Pero ang ginawa ni Naka, aba matindi. Instead po kasi na mag g6 siya, yan yung pinakasimpleng tira, solid lang. Aggressive ang pinawalan, g5. Sabi niya, depensahan ko yung threat mo dyan sa g7 with the attack on the knight. Kaso, nakita niyo naman, dalawang question mark dahil sa tiradang ito. Brilliant move, kinapture lang po ang pawn with the bishop. So, ibig sabihin, bishop sacrifice yan. Of course, kakainin yan. And then, pagka takes, may threat po siya, mati dito. Na dinipensahan ng knight e to g6 para may queen na bantay, naharangan din po yung reyna, pero sinagot lang yan ng queen f6, tumakbo doon, and then, nag-capture sa may g6 na mali. Ibalik lang po natin, no? Ang best move daw is kainin ito. Ganito daw gustong gawin, no? I-takes mo to. Ayan. Kasi pag kinapture po yan, let's say, bawi lang natin. Knight takes g6 na persanong bawiin ng pawn. Okay? Hindi po pwede knight kasi makawala ni depensa yung bishop. At pagka bishop takes g6 mo, ayan, grabe po. Ito po kasunod na threat niyan, ha? Ayan po yung kasunod na threat. Anong gagawin mo? Pag tinulak mo lang yan, let's say dito, para maharangan 8-7. Yari. Knight takes persado, and then queen takes. At ito po ay definitely winning na. Kasi equal na ng material, lamang ng pawn, yung king hindi pa safe. So, yan po ang nangyayari. Kaya balik po tayo doon. Ang tinira, knight takes g6 agad. Coach, di ba similar lang? Pagka pawn takes mo, saka mo kainin yung d5. Kaso, gagawin, bishop takes d5 na. O, ano pinagkaiba? Wala na pong mahang dito. Hindi na pwede yung ganun. Let's say mag-bishop takes g6 ka pa rin. Let's say tuloy natin yun, no? Bishop takes g6, magro-rook d6 lang eh. Kasi pag chinek mo dito, knight takes lang eh. Wala kang makain sa e6. Yun ang malaki pinagkaiba. Kaya balik po tayo sa nangyari mismo. Ang ginawa, nag-rook takes e5 lang. Sinagot po ng queen f7, pinapalit of course, materially up. Pag napalit yung reyna, masaya siya dyan. Siyempre, hindi mo ipapalit. Nag-knight e6, which is wrong. Ang tamang tira daw po, rook e8. Eliminate mo yung tore. Ang knight e6 kasi magandang tingnan kasi inaatake yung reyna, pero mabilis ang tinira. Grabe, rook takes lang po. Sinacrifice eh. At brilliant move. Siyempre, pagka takes, bishop f5, another brilliant move. Grabe oh. Napatakbo po yan, and then bishop takes g6 at winning na daw po ito for the side of Niemann. Yes, one piece down po siya, pero tingnan mo yung king. Wala, may pass pawn pa dito. May discovery. O, may talon din doon. Dami pwedeng gawin eh. Anyway, ang ginawa po niya na king h8 para umiwas sa discovery attack na sinagot lang ng knight f5 at pagkatakbo doon, eto matindi. Nag-rook po yan sa e1 which is good. Ang pinaka-tema po niya, gaganito, mamatihin doon. Kaya nag-rook d7 and after rook d7, nagkamali si Niemann. Nagkamali. Tumira po siya ng knight sa may e7 na mali. Bakit mali? Ano bang purpose muna ng knight move? Gusto lang pong chumek dito. Okay? Ang problema, may rook d6 pala yan na hindi nakita. Para saan yung rook d6? Pag chumek ka dito, pwedeng iharang. Oh, di ba may endgame, materially up. Yung pala yun. Kaya mali, may rook d6. Kaso yung rook d6 hindi nakita ni Hikaru Nakamura, nag-bishop b8 to defend the e5 na completely blunder kasi tinira lang ng knight takes d5 na binawi po ng tore. Aba, okay ba yan coach ha? Pero bakit question mark? O inatake yung reyna, tapos gagalaw ka lang. Di ba? Goods na goods pa yan. One rook up yan. Aba. Tapos na pala ang labada dahil sa panapos na tirang ito. Brilliant move na naman. Queen sacrifice. Resign. Lupit. Bakit? Pag nag-king move ka, mati ka ng pawn. Coach, libre yung reyna na nabulag ka ata. May check po sa ilalim. Pag humarang, mati pa rin. Yan ang isang matinding panalo ni Niemann kay Hikaru Nakamura. Pero, ano ang ending? Ang tanong. Aba, pagkatapos po ng kanilang bakbakan sa 5+1, ang score, 5-4 in favor of Hikaru Nakamura.
Isang puntos ang lamang ni Hikaru. Ang tanong, ano nangyari nung 3+1 segment? Bugbog sarado si Niemann. Ang score po sa 3+1 segment, 7.5 si Hikaru, 1.5 lang itong si Niemann. Ang daming laro doon, winning si Niemann, napapatalo pa dahil sa time pressure. Grabe. At ang matindi, nung napunta sila sa bullet, bugbog pa rin. 8.5, 3.5 in favor of Hikaru. At ang kanilang final score, 21 Hikaru Nakamura, 9 points si Hansmok Niemann, mahigit 10 ang kalamangan. 12 ang kalamangan, to be exact. Grabe. Lakas ni Hikaru. So, officially, third place si Hikaru. Abangan nyo yung bakbakan ni Magnus Carlsen at ni Ali Reza. Finals. Baka mag-live tayo mamaya. Muli ito pa yung Coach PD Master Ding ang kausa. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.